Okay mga bossing, so andito tayo sa Dyno Pro. Ayan, so kasama natin si Papa Jomar. Ayan, VS Racing, si Jem, tapos si Pete, Skill Garage. And of course, yung ating kasama si Kevin ng EE Garage. Kasama natin sila dito ngayon sa Dyno Pro. And as usual po, bago magkarera, kailangan natin i-dyno yung mga unit. Okay, so marami nagtatanong bakit kailangan yung dyno. Blah blah blah, hindi naman daw yan, no? Nakakapagpatulin. Yung takbo daw ng dyno, tapos takbo sa actual, magkaiba daw. Malamang. Kasi dito sa dyno, walang wind resistance dito mga kaibigan. Tsaka yung logic po, para maintindihan nyo ng maayos, ano? Ang logic kung bakit tayo nagda-dyno is makuha yung power ng motor, yung power ng makina na inilalabas nito sa gulong. Okay, so paano natin malalaman yon? Okay, kapag ka po kasi yung makina is na-maximize mo na yung kanyang potential, ang effect po nun sa kalsada is tama. Kasi, kumbaga, yun na yung maximum potential ng makina. Wala ka na pwede pang iurong doon. Kundi, pagka nasa kalsada ka, mag-i-sprocket ka na lang, gear combination. So, diyan po sa decambio. Sa scooter naman is bola ang i-adjust. Okay? Kasi dahil mayroon ng tinatawag doon na wind resistance. But then anyway, para maintindihan po ng lahat, ano, dito sa mga dyno, sinusukat dito yung power ng makina. At the same time, yung hindi ka po magkakaproblema na masabugan. Kapag po kasi hindi ka sa dyno nagtono, dalawa kagad yung problema mo. Number one, hindi lang pala dalawa, marami ka pala problema. Number one, yung huli, okay, ng pulis. Pangalawa, aksidente, pwede kang banggain o pwede kang mabangga. Pangatlo, pwede kang masabugan. Okay, so yan po yung mga problema. Kasi yung mga race bike na ganito, yung mga loaded, actually hindi siya ganun ka-safe kapag sa kalsada mo tinetesting. So ayan mga kaibigan, ano, wala tayong ibang magandang gawin kundi gawin natin yung tama, yung tamang proseso ng pagtutono. Kami sa racing, yung team namin, meron kaming sinusunod na standard. Yung mga pro, sila mismo, hindi sila pumayag na ang kanilang unit ay hindi dadaan sa tamang proseso. Yan of course, kasama natin dito sa Dyno Pro yung ating mga operators, sila yung mga engineers dito na nagseset ng mga dyno. So bali, lahat ng aalamin natin sa motor ngayon magiging posible kasi assisted tayo ng Dyno Pro mismo. Okay, ayan mga kaibigan, no? Nire-ready nila yung unit para maisalang na at masukat na kaagad kung ano yung power output ng motorsiklo. So tapos na yung ating underbone. Kakarga na to at diretso na po tayo ngayon sa Tarlac para sa karera. Of course, nagpapahinga yung ating mga rider at saka yung mga mekaniko natin. Ayun. Di ba? Re-ready na natin yan. Now, ito mga kaibigan, si Wonderworks. May sinasabi si Jem. Jem, ano? Mambababae? Kaya nandito na. Ay, nako, yan. Anyway, so ayan, sila boss. Nandito sila boss Justin ulit. And, meron tayong gagawin dito. Magbe-baseline ng Ninja. Pero, eto kaya confident dito sa Dyno Pro na gawin ng maayos at lalabas yung resulta. Kasi meron silang, paano ba yung kinakalibrate yung RPM? Sa gear ng motor. Yun, sa gear. Hindi mo na siya kailangan lagyan ng tachometer. Okay, kasi Calibrate mo siya. kaya nang tignan. Opo. Sige nga, sample mo nga kami pare. Tingnan nga natin. Dito, Anong gagawin? i-set natin dito. Dito lang sa... Gear. I-raise mo lang siya. Okay. Tapos calibrate. Okay. Tapos kung saan RPM mo gusto. Okay. 4,000. Tapos kukunin na natin siya dito sa point. Ngayon, titingnan mo ngayon dyan yung ano, yung nasa dito sa panel. Yes, boss. Sige. Sige nga. Kagandaan, may mga option talaga pala. So ngayon, nag-set si Parent Justin sa 4,000 RPM dito. So kahit pala yung RPM ng makina, hindi nyo na kailangan ilagay yung ano, nakasabit doon na sensor. Kung ngayon, kukunin ni Justin ngayon, eto. Sige nga pare, tingnan natin. Sa fourth gear.
Tapos ang gagawin, iseset ni Sir Justin. Yun. Yan, parehas na siya. Yun, pag 4,000 na dito, 4,000 na din doon. Ayan o. So yan mga kaibigan, ganun lang pala yun. Ganun lang pala kadali. Kahit pala wala na yung gadget. Asan ba yung kinakabit mo? Ayan yun, di ba? So kahit pala hindi na nakakabit yung yung RPM, yan, itong sensor na to, na kinakabit nila dun sa ignition, sa high tension wire, okay lang pala yon. So kahit pala hindi ka na magbabakalas ng kaha, hindi na masakit sa ulo. Kasi madalas kinakabit kasi yon sa high tension ng ignition coil, ngayon, kahit pala wala na nun, makakalibrate mo pa din dito sa dyno jet, yung RPM ng dyno and yung RPM ng motor, maitutugma mo pa din. So ayan sa mga kaibigan, buti na lang meron ng mga ganitong gamit ngayon, kasi kung walang ganitong mga gamit ngayon, puro lang tayo tsamba, hindi tayo naniniwala sa principles at yung concept ng theories, wala tayong alam. Ngayon, na-assist tayo. So hanapin nyo lang si Sir Justin, pag pumunta kayo ng Dyno Pro, nasa Mindanao to parati, Mindanao Avenue, hindi po Mindanao na isla. Ayan, so mga kaibigan, ayan yung itsura, walang nakakabit. So nakalibrate nila Sir Justin yung ating yung ating dyno. So ibig sabihin ngayon, magte-test run si Sir Justin. Tingnan natin kung ano yung baseline na power nitong Ninja ano ba to? 400 R RR. Ayan, Sir Justin, sample mo naman kami ng para makita ng mga viewers yung magiging result. Solid! 200 plus! 100 ka. Grabe! Ito yung power niya, 58.82. Ito yung yung underbone. Ito yung max power ng Ninja 400RR sa Dyno Jet. 58.82 HP, tapos 22.92 horsepower. Grabe, 58.82 Oh, power. yan. Yes. Tapos maximum torque 2292. 14,000 RPM. Yes. Maximum torque 22.92. O, di ba nakuha mo pa lahat yung data? Alright? O, tapos pag nag-set, eto nga pala na medyo matipid pa Sir Justin, Hindi. Hindi natin nakuha yung... hindi tayo nagkabit. Okay. So, ibig sabihin mga kaibigan na yan, makukuha mo talaga yung power, yung torque makukuha mo, then yung AFR kapag kinabit mo yung gano'n, So, ayan mga kaibigan. Napakasarap kung meron kang ganitong laruan sa bahay nyo. Kaso awayin ka ng kapitbahay nyo. Lalo na pag mga open yung mga motor, nako po. So, ayan mga kaibigan, super fresh to, Bagong-bago Fred, di ba? Sarap gamitin naman yan. Anyway, mga kaibigan, ayan, this is Grease Monk. Andito tayo sa Dyno Pro. Kompleto sila ng gamit, mapa-auto man, mapa-motor, mapa-kart, mapa-ATV. Kompletong-kompleto. So mga kaibigan, ayan, magandang tanghali po sa inyo lahat at ready na po kami para sa aming event, and at the same time po, yung ating team pupunta na ng Tarlac. God bless mga kaibigan, maraming salamat Dyno Pro sa pagpa-testing ng inyong dyno at at the same time sa knowledge na binigay nyo at binahagi nyo sa aming team, okay? So God bless po mga kaibigan, enjoy the day. This is Grease Monk. Peace.